Matapos sabihin sa gobyerno ng Pilipinas na madaliin ang pakikipag-cooperate sa International Criminal Court para panagutin ang Duterte administration sa tila madugo nitong drug on war, First District Albay Representative Congressman Ed Salagman pumanaw na. Sa halip na pakikiramay, tila batikos pa ang sinabi ng maraming netizens online sa controversial news kung saan kinumpirma ng kanyang mga kaanak na sumakabilang buhay na sa edad na 82 years old ang First District Albay Representative na si Ed Salagman. Sa full statement ng kanyang anak, kinumpirma nito na due to cardiac arrest o atake sa puso ang ikinamatay ng kongresista. Eksaktong alas 5:01 ng hapon nang pumanaw ang nasabing mambabatas ayon nito mismo sa buong pahayag ng kanyang pamilya. Binigyang pugay ng kanyang mga kaanak ang kongresista na si Ed Salagman sa tila mahalagang kontribusyon daw nito sa House of Representatives at pagiging president ng Liberal Party. Ngunit sa kabila ng pakikiramay ng ilan, batikos naman ang pinawalan ng ilang die-hard Duterte supporters online nang mabalitaan nilang pumanaw na ang isa sa mga kritiko ng dating Pangulo. Sa katunayan, nag-react pa dito ang well-known vlogger na si Maharlika at sinabi sa kanyang social media post tila nauna pa raw pumanaw si Ed Salagman kesa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na tila atat na atat raw silang panagutin sa mga di umano'y aligasyon ng extrajudicial killing. Base sa kanyang naging social media post, yung masyondang kongresista sinundo na ng demonyo papuntang jimpyerno sa kagustuhan niyang ipagkanulo si PRRD sa ICC. Ayon, kinarma ang hudas. May he rest in hell. Bisaya ako, kaya hell. Next na ang huwad ko. Unquote. Wala mang derecha ang pinangalanan, ngunit suspetsa ng maraming netizen. Pinaringgan di umano ni Maharlika ang namatay na kongresistang si Ed Salagman na kilala raw bilang kritiko ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte at isa raw sa nagpupursiging mangialam ang International Criminal Court patungkol sa di umano'y drug war ng dating administrasyon. Ayon pa sa full Facebook post ng isang netizen online, kaya totoo ang kasabihan ng matatanda, gumawa ka ng mabuti habang nabubuhay ka pa para kapag oras mo nang lumisan sa mundo, aalalahanin ka ng maraming tao. Life is so short, even in our longest day. Darating talaga ang panahon na lilisan tayo at ang mabubuting memories na lang sa kapwa natin ang maaalala nila tungkol sa atin. I don't have any bad feelings toward Representative Lagman, pero may isang punto lang siguro on my part na hindi ko nagustuhan sa kanya. Ito yung pagpupumilit niya na ipakulong si Digong through the help of ICC. He even encouraged the Philippine government to hurry up and cooperate with that the so-called investigation to war on drugs and crime against humanity, who they accused the former President Duterte. Di ko lang maintindihan sa mga ganitong politician paano nila naaatim ang ganitong calling and seeking help with international court, knowing na functional naman ang justice system sa atin. Hindi naman inutil ang korte sa Pilipinas. And isa pa, they know na flagship program ito ni Digong, and he even warned the entire Filipino people na may kalalagyan ang mga durugista sa bansa if ever na siyang manalo. So anong problema when he ordered the tokhang? Ano ba ang mas mabuti? Yung ubusin mo ang kriminal at adik na tao para sa kapakanan ng mga inosenteng Pilipino o yung ipagtanggol mo pa ang mga pusakal at mamamatay tao? Even sa Bible, sinabing ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Marami pa ang nagwi-wish na sana kung hindi makulong si Duterte, mawala na lang siya sa mundo. Sino ngayon ang nakahimlay? Sabi nga ni Maharlika, nauna pa si Lagman kay Digong. What a life nga naman! Unquote. Narito at panoorin ang isa sa mga controversial full interview ng yumaong kongresista ng Albay 1st District na si Ed Salagman, kung saan nanindigan na dapat raw mangialam ang International Criminal Court at makipag-cooperate ang Pilipinas sa pag-iimbestiga sa di umano'y madugong drug war ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Ilang netizen tila sinabing nakarma raw ang kongresista
at una pang humimlay kesa sa dating Pangulo. Narito't panoorin ang full video. At sa mundo naman wala naman na cross pwedeng ma-open. Yung mga executive agencies ay pwedeng magpalit ng isip. Kung talagang nakikita nila na tama talaga mag-cooperate ang ating bansa sa investigasyon ng ICC. Isusupina daw kayo ng Kongreso dun sa susunod na hearing ng Quad para sa extralegal killings. At mga 5 general ngayon ang sinulatan ng ICC para makipag-ugnayan sa kanila. No? So, ang unang question ko, a-attend ba kayo? Kasi sabi nila, mapipilitan silang hindi lang magsupina, pero pagkatapos ng supina, citation in contempt pag hindi kayo umattend. No? At ano naman ang ma-advise na mabibigay nyo dun sa 5 pulis kasamang 2 chief of staff na gustong kausapin ngayon ng ICC? Yung ICC na yan, I do not recognize that. Ano yung ICC na yan? Are we or are we not? Yan ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Abogado ako jurisdiction. First question. Fiscal ako whenever I face a case dito sa korte everyday, magtanong ako dyan, do I have the power? May jurisdiction ba ako dito sa kasong prosecute ko? Huwag tayong magdaldal ng let's go legal. ICC? ICC, Karami nangyayari sa mundo. Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano ang ginawa ninyong mga ICC kayo, mga karaming injustice, karaming violence, senseless, walang karason-rason. Dito nangyayari, especially perpetuated by the Americans. Wala kayong ginawa. Kayo mga Europeans, imbento ninyo yan You go after yung mga post-colony yung colony ninyo, yung tapos yung pumalit, medyo nang galit kayo kasi hindi na inyo, yun, ninahabol ninyo. Sabihin ko man lang sa ICC, sino ang taong pinatay ko pinakauna? Anong pangalan? Saan? Anong ginamit ko? At anong rason? Tapos, sinong pangalan ng tao na pinatay ko last bago umalit ako pagka-presidente? Saan? Bakit? At anong ginamit ko? So you're willing to waste the ICC? Ay ko. At yung pinakagitna na sabi mong pinatay ko, kailan ang birthday noon? So kung wala masagot, Mayor, lapu-lapu, si Mayor yung pinatay ko.